usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 29 sa buwan sa Pebrero 2024. Katapusan rong adlaw sa buwan sa Pebrero, leap year ta karon. Sama sa naandan, ato gihapong ipadangat ang ato ang mga front pages sa pansadili pa sa ngan sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabaro. Banikong tod sa alas 9 karong buntag sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ato sa paningkamutan nga makuha karong buntaga ang ato ang labing wahing pagbanabana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Ning tungura ni atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal, atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Governor Garcia says stop work on CBRT. Sa Super Balita sa Sunstar, Papa ni Hana mipasidaana. Sa The Freeman, photobombing the capital, CBRT work halt sought. Sa Banat News, sa The Freeman, suspect na sikop sa Naga, 3 anyos, gimaltrato sa amahan. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos says having chacha with 2025 polls saves cost. Sa Philippine Star, BBM says chacha plebiscite before 2025 polls costly. Sa Manila Bulletin, El Nino to affect 80 provinces. Government task force says 275,000 hectares of farms may be impacted. Ug sa Tempo, Marcos to Kibuloy, show up, face probe. Mao kadtong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amoy padangat kaninyo mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, mga residente nga naapektuhan sa sunog sa sitio Santa Lucia, Barangay Tinago sa Dakbayan sa Subo, gipasaligan sa kagamhanan sa syudad nga makabalik sa pagtukod sa luna nga gipanag-iya sa duha ka mga pribadong individual. Samtang state of calamity gitakdang ideklarar sa maong sitio. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Makabalik ra pagtukod ang mga nabiktima sa dakong sunog nga miigo diha sa sitio Santa Lucia, Barangay Tinago, Dakbayan sa Subo. Kini gibutyag ni Konsehal Joel Garganera human nga personal nga gikahinabi niya ang mga namuyo sa dapit. Matud pa sa nagabang nga mga residente sa luna nga gipanag-iya sa duha ka pribadong individual ug gipangabangan lang ang luna ngadto sa mga residente nga naigo sa sunog. Wala pa, but insofar as kung pagkahinabi ganina sa namuyo, nag-abang man guni sila. So nag-abang na sila. So padayon lang yapon. Makatukod sila. That is insofar as the latest na paghinabi sa namuyo. Dugang pa ni Garganera nga gipaspasad na sa Cebu City Government ang paghanay sa cash assistance o uban pang ayuda nga makuha sa mga biktima sa sunog gikan sa City Government diin moabag ang syudad sa mga ginagmay nga housing materials aron nga makatukod pagbalik ang mga lumulupyo sa dapit. Samtang gisugyot ni Cebu City Councilor Joel Garganera ang ipaubos sa state of calamity ang sitio Santa Lucia aron nga magamitan ang pundo sa barangay ug matabangan og recover ang mga biktima sa sunog. Base sa balaod nga gitagalan lang og napo kaadlaw ang mga biktima sa sunog nga maka-estar sa mga tunghaan og evacuation center. I'm going to pass a resolution declaring it the state of calamity aron sa ang barangay mo ilang gamiton sa paggamit po sa ilaha pong pundo aron makahatag sa sila og ayuda po. Of
course, they're given 10 days diya sa eskwelahan. So we're hoping na ma-process ni nato tanan, mahatag nilang financial assistance as well as Giawhag sab ni Garganera ang publiko nga adunay mga extra nga mga sanina ug uban pa nga mamahimo nga mahatag sa mga nasunugan nga mamahimo kini nga idirekta og hatag ngadto sa barangay hall. Samtang gibalhin karon sa intensive care unit kun ICU ang upat ka biktima sa sunog tungod sa grabing pagkasunog sa panit nga gikinahanglan og grabing proteksyon gikan sa Cagaw. Hinuon ana sa luwas nga kahimtang ang upat nga gidala sa Tambalanan. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Sa laing bahin, patayng lawas ni Hannah Joy Sesista nga napatay sa engkwentro tali sa gobyerno ug sa giingong sakop sa New People's Army dito sa Bilar, Bohol, gikremate na sa una pa kinidalhon sa ingyutang natawhan sa Northern Samar. Ang amahan nang hinaot nga mauna kini matud pa ang katapusang mabiktima sa mga 8 grupo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sa masakit sa inyo? Ha? Sa nangyari? Sana di mangyari sa inyo. Napakasakit, walang kasing sakit. Sa labing unang higayon, ang amahan niya nga 2023 bar passer nga si Hannah Joy Sesista nga napatay sa gingong enkwentro tali sa kapulisan ug mga sakop sa New People's Army sa Purok Matinao 2, Barangay Campagaw, lungsod sa Bilar, probinsya sa Bohol niadto nga miaging semana. Meeting og naog nga miatubang sa Lidia sa Nakmesugbo, labot sa gidangatan sa iyang anak si Eutropio Sesista na kaniyon nga ang grupo sa National Union of People's Lawyers kun NUPL ang mipahibaw kaniya niadto nga labing Biyernes sa Unto nga nakalasang iyang anak dito sa Bohol. Human masayod sa subo og sakit nga balita, walay kabutangan siyang kaguol tungod sa gidangatan siyang labing gimahal nga anak. Kasi hindi namin ini-expect na ganun ang magiging end sa anak ko, sa pinakamamahal kong anak. At sa kanlaki ng ginastos namin. Sa pagkatana kung doon siya kasuko sa gobyerno sa kamatayan siyang anak, ang direktang tubag nini nga wala apan doon siya kasagmuyo sa grupo nga gisalmutan nini nga una niyang gipugngan nga dali mo abin sa mga organisasyon kini mao ang NUPL. Iyang giangkon nga nisugot lang siya nga moapil sa mga hugpong ang iyang anak human siya pasabtan niini nga mao kini ang organisasyon sa mga abogado ug unsa usab ang trabaho sa mga grupo ug iya matud pa kini ang gipasidan-an nga magamping. Regalo sa wala. Ang medyo may hinanakit lang ako, kaunti lang doon sa sinalihan niya na pinipigilan ko na pumilit siya, yung NUPL. Pumayag ako na sumali siya dahil explain sa akin, mga lawyer kami. Lawyer daw yung mga kasama niya. Kaya pumayag ako. Tapos sabi ko mag-ingat ka. Yun, tapos. Naginaot siya nga ang iyang anak na ang katapusang mabiktima tungod kay walay kabutangan ang bation nga kasakit sa usa ka ginikanan nga mawagtangan og pinangga nga anak. Sana maging huling biktima ang anak ko. Kasi napakasakit, walang kasing sakit ang nadarama ng tulad ng nadarama namin. Eutropio Sesista nagtrabaho kini sa Department of Information and Communication Technology kun DICT dito sa probinsya sa Northern Samar. Samtang ang asawa niini usa ka public school teacher nga nagtudlo sa usa ka elementary school sa ilang lalawigan. Ang usa niya ka anak babae gingong naa sa kauluhan nag-online business apan wala na siya mohatag pa og dugang detalye niini. Dalhon ang abo ni Hannah Joy sa Northern Samar karong gabi sakay sa barko. Arnold Bustamante, CCTN. Sa dugang balita, umento sa suhulan nga giduso sa lehislatura nakita sa BSP Monetary Board nga dakong peligro alang sa mga investors. Samtang progresibong grupo mihagit kang Presidente Bongbong Marcos nga i-certify as urgent ang maong balaod nun. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita sa Bangko Sentral ng Pilipinas Monetary Board nga dakong peligro alang sa mga buot mo invest sa nasod ang giduso nga legislated wage hike. Matod sa Monetary Board member nga si Bruce Tolentino nga nabalaka ang potential investor sa pagbaton og negosyo kung ihinayon man ang umento sa suhulan. Saglit gisiguro man sa kagamhanan nga madanihon ang nasod ngadto sa mga foreign investors nga buot pagbaton og negosyo sa Pilipinas. Dugang pa nga ang pagduso sa wage hike sa legislatura sukwahi na sa naandang proseso nga mao ang pagsubay sa Regional Wage Board. It's still early in the process actually. Pinag-usapan sa House, nag-uusap sila sa House ngayon. Merong bill ang Senado, pero meron pang conference yan tungkol sa Senado. And
the Congress, and of course, it will have to go to the executive. Mong pinanglanon ang panagisgot tali sa gobyerno og mga magbabalaod aron mahaum ang plano kung pila man ang iumento. Sa kasamtangan, aprobado na sa Senado ang balaod nun sa 100 pesos wage hike apan buot sa Kongreso nga dugangan na lang ang suhulan og 350 pesos. Tod kay laumang musangpot pa sa taas nga inflation kung tumanon man ang dugang nga minimum wage. That's a major concern. We want to keep investors welcoming also. And by having very high legislated wage hikes, they will not come. Ikabalak-an sa business sector ang gidusong wage hike ug laumang mudaghan pa ang mawad-an og trabaho. Mao misugyot ang Mandaue Chamber of Commerce and Industry nga dunay mga key factors nga angayan pang palambuon sa gobyerno aron makabuylo na ang ubang patigayon. Number one is we need globally competitive training and education. Our inflation rate, which sits at 2.8%, is actually good but not good enough. Sab ang progresibong grupo ngadto kang Presidente Bongbong Marcos nga i-certify as urgent ang legislated wage hike. Pabor hinuon sila sa maong lakang tuod kay dugay na nilang gibarugan ang makiangayong suhulan ngadto sa mga mamumuo dungan sila pagsaway ngadto sa business sector. Unya ang lower house, ang atong mga kongresista, i-adapt nila ang kining balaod nun no, nga gihimo sa Senado, kining Senate Bill 2534 aron mahimo gyud siyang balaod dili kay unahon nila ang ilahang charter change. Paro CCTN News. Sa laing bahin kapin usa ka libo ka mga tinun-an sa Cebu Doctors University ni salmot sa kadong adlaw sa pilot launch sa Register Anywhere program sa Commission on Elections. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa auditorium sa Cebu Doctors University, gipahigayon ang ikaduhang adlaw sa pilot launch sa Voters Education o Register Anywhere program sa Commission on Elections. Moabot sa kapin 1,500 ka mga tinunan og school personnel ang nitambong sa aktibidad kaganinang buntag. Ang Voters Education Seminar nagtinguha nga mapaambit sa mga estudyante ang mahitungod sa ilang katungod og responsibilidad sa pagboto. Samtang ang Register Anywhere program nagpadali sa pagparehistro sa mga individual nga nagpuyo gawas sa Sugbo. Ilabi na ang gustong mobotar sa 2025 midterm elections. Gitarget sa COMELEC ang tinunan sa kolehiyo. Ilabi na ang mga first year nga sagad wala pa nakasuway pagbotar. Unang gilusad ang programa sa University of San Carlos sa Talamban campus kagahapon. Actually, ang atong gitarget is katong NSTP students because we all know that ang edad anam is range from 70 to 19 years old. So most probably kining mga age bracket we wala pagid ka rehistro. So mo na nga mo atong tumong. Atong goal is to register katong wa pagid ka rehistro or first time register. Gawa sa mga satellite area sa voter registration, ma-avail usab ang Register Anywhere program sa nagkadayang buhatan sa COMELEC. But again, even if ari ka nagparehistro in Cebu City, but then ang dapat personal ang pag-vote in Mandaluyong City. So that is the rationale behind. Ang midterm election gikatakda sa buwan sa Mayo tuig 2025. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Lapu-Lapu City Mayor Jenard Ahongchan gustong makita ang kinatibuk-ang sitwasyon sa mga kawani nga tigamitan og illegal nga drugas. Pinaagi kini sa padayon nga pagpahigayon og surprise drug tests sa mga kawani sa barangay ug sa City Hall. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Sa padayon nga pagpahigayon og surprise drug test sa mga kawani sa barangay ug City Hall, nakatala na ang City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kun CLOSAP og 61 ka buok nga nagpositibo sulod lamang sa duha ka buwan. Gikan sa Enero hangtod sa buwan sa Pebrero, 2,265 na ang napaubos sa drug test. Gani giangko ni Gary Lau, ang Executive Director sa CLOSAP, nga wala pa mahuman ang first quarter apan ubos-ubos na ang ilang mga test kit. But still, it doesn't stop us kasi nahulog na itong mga drug test kits. No, wala kay end sa first quarter. But in line with the mandate of the mayor, we have to do drug test to cleanse. Base sa resulta nga sa matag drug test nga buhaton aduna gyud magpositibo. Gibutyag ni Lapu-Lapu City Mayor Jenard Ahongchan nga ang tumong sa pagpahigayon og drug test mao ang makita ang kinatibuk-ang hulagway sa sitwasyon karon sa Lapu-Lapu. Ang tanang departamento sa City Hall, tanang working place nga
bigit sa City Hall, tanang barangay sa ato ang syudad will undergo drug test so that we can see the entire pictures in every barangays, in every working place na unsa gyud sitwasyon nga karon nakita na nato. Karon nga nakita na sa mayor ang sitwasyon, usa sa iyang mga lakang mao ang pag-intrigo niini sa kapulisan. Matud niya nga tungod niining mga kawani nga nagpositibo sa drug test, makatabang kini sa pag-ila kung asa nagikan ang illegal nga drogas. Gusto sa mayor nga matagaan dayon og aksyon ang sitwasyon og dili siya motugot nga pasagdan lang kini kay posible pa kini mo grabe. Kung dili ka mag-drug test, di na ito magbawaan na nilanghan na di ay nanakod na siya. So, mag-isod na hinunta. So, at least, makibaw ka as early as now, dunay ihimo nga lakang ang ato ang syudad, may tungod aning makita na to na sunod-sunod nga dunay nagpositibo. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kadtong mga balita nga nahipo sa tong kaubanan si CCTN News and Public Affairs. Inyo katong nakitag nabati kagahapon sa tong mga balita sa Sairi 47. Karon sa atong mga paghisgot-hisgot atong unahon kining latest karon kabahin sa CBRT, human si Governor Gwen Garcia mi pahibaw sa kontraktor o mi mando sa kontraktor sa Cebu Bus Rapid Transit o CBRT nga hunungon ang tanang civil works sulod sa Capitol-owned nga mga lote o mga luna nga gipanag-iya sa Kapitolyo tungod matud pa sa kakuwang sa documentary permit. Sa usa ka post nga karon na wagtang na dito sa provincial government nga social media page ni adtong Martes sa gabi, Pebrero 27, si Garcia miluwat og Memorandum number 16 series of 2024 nga nagmando sa Hunan Road and Bridge Construction Group nga hunungon gyud dayon ang pagtukod sa bus station at ubangan sa building sa Capitol diha sa Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Subo. Sa maong memorandum, si Garcia miingon nga nadiskubrihan sa Kapitolyo nga ang proyekto way mga nakuha nga pagtugot o authorization gikan sa National Historical Commission of the Philippines kun NHCP alang sa katukuran sa bus stations diha sa Osmeña Boulevard. Niadtong Martes, si Jose Eleazar Bersales sa National Commission for Culture and the Arts kun NCCA Advisory Board may pahibaw sa gobernador sa posible o potential violation sa maong proyekto batok sa Philippine Heritage Law. Ang maong proyekto matud pa posibleng nasud kini sa buffer zone sa Capitol Building ug sa Fuente Osmeña Rotunda, ang duha which could easily qualify as heritage zones matud sa maong memorandum. Si Bersales mao ang capital consultant sa mga museum and on heritage. Si Garcia mitaha sa Philippine National Police nga mumonitor sa hugot nga pagpatuman sa iyahang memorandum. Matud sa gobernador nga ang proyekto nakalapas sa National Cultural Heritage Act of 2009 or RA 10066 tungod kay ang kontraktor matud pa wa nakakuha sa gikinahanglan nga pagtugot o authorization gikan sa NHCP. Ang maong balaod kun RA 10066 nagmando sa pagpanalipod sa mga struktura o edipisyo nga nagpagidaron og kapin sa 50 ka tuig ug ang pagtukod og bisan unsa sud sa designated buffer zones kini nagkinahanglan og pagtugot gikan sa NHCP. Ang Capitol Building gideklara nga National Historical Landmark ug dunay Grade 1 Level Heritage Structure Classification. Matud ni Garcia, this entails a stricter implementation of the said law. Nahuman kini niadtong 1938 ang maong edipisyon features neoclassical and Art Deco style with similarities to the US Capitol Building. Ang Sunstar Daily, may nimantala ni maong balita, ni suway og kuha sa habig ni Norvin Imbong, ang project manager sa CBRT, kagahapon apan wa kini nakuha nga komento gikan sa hintungdan. Niadtong Pebrero sa milabayng tuig si Garcia mi pahibaw o misulti ngadto sa mga nagpasiugda sa CBRT ang maong proyekto moagi sa pipila ka mga luna ang gipanag-iya sa probinsya ug nangayo kining just compensation gikan sa Department of Transportation. Matag bus station duna kini giokupahan nga
area nga 160 square meters with drainage systems on both sides of the sidewalk. Ang bus station sa Osmeña Boulevard kabahin kini sa package 1 sa maong proyekto nga anaagikan sa Cebu South Bus Terminal sa Bacalso Avenue ngadto na sa atubangang bahin sa Capitol Building. Ang tibuok CBRT project magsugod sa Bulacau sa South Road Properties ug nya maabot kini ngadto sa Barangay Talamban didto sa norte ug dunay total project cost nga 28.78 billion pesos. Kinumduman sa usa ka privilege speech atul sa regular session nga gipahigayon kagahapon dito sa Cebu City Hall, si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia mihangyo na sa Office of the Building Official to issue a cease and desist order batok sa CBRT contractor. Matud ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia, they should come up with a better design for the stations that can be submitted and proposed to the appropriate bodies, including but not limited to the NCCA, Cultural and Historical Affairs Commission, and the Council. Yes, ang giawag ang CHAC o Cultural and Historical Affairs Commission to collaborate with counterparts in Cebu Province to explore alternative designs. Aron pagsiguro nga kini mas mu-complement ug mahasubay sa existing laws and policies. Siyang speech ang Vice Mayor niingon that the infrastructure being introduced within the historical and cultural Vista corridor is part of a project intended to benefit constituents in Cebu City. Sa iyang pamahayag niingon si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia, one cannot be allowed to cancel the other, especially if the proposed design did not even pass through both the Cultural and Historical Affairs Commission and the Sangguniang Panglungsod. Karon ang gobernador ug ang Vice Mayor wa pa nihatag og dugang katin-awan kung anong naghuwat sila usa pa ka tuig aron mopadangat sa ilang pagsupak sa maong disenyo ug sa pagbutang sa CBRT diha sa maong dapit. Balik mi human sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Heart and soul by spreading his words and wonderful deeds that send forth his kingdom.
So fast and straight, that transmission to your home. Sini Cebu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fast. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Cine Cebu Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fast. so great and affordable for you to enjoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, ug karon sa dugang mga paghisgot-hisgot. Si Cebu City Mayor Michael Rama nanawagan karon sa Department of Public Works and Highways kun DPWH tungod niining matud pa poor lighting maintenance sa subway tunnel nga nagpaingon sa viaduct sa Cebu South Coastal Road. Matud ni Mayor Michael Rama nga daghan siyang nadawat nga mga reklamo kabahin sa maong tunnel kay puwerte kangiog. Ug matud pa dako kining peligro sa mga motorista nga moagi sa maong dapit. Ang mayor ni auhag sa DPWH nga ilisan gyudayon kadtong mga nangapunder nga mga suga aron pagsiguro nga luwas ang tanan nga moagi sa maong dapit. Si Rama ni hangyo sab sa iyahang pag-umangkon nga si Cebu City South District Representative Edu Rama Jr. nga dalon kining maong concern ngadto sa nasudnon nga liderato sa DPWH. Matud ni Mayor Michael Rama sa iyang programa sa Sugbuanon Channel, they better tell me if DPWH and Congressman Edu Rama cannot address that, I will take over. Lamo, take over na si Mayor Michael Rama og di na ninyo makuan, matubag ko no.
Matod ni Mayor Michael Rama nga andam ang syudad nga moilis sa mga nangapunder nga suga sa maong tunnel kung ang DPWH di makahimo sa ilang responsibilidad. Ug matod sa mayor, makahatag silag mas nindot nga suga sa maong dapit. Apila pud tong mga di tunnel mayor narabay uboy-ubang mga lugar sa syudad nga ngiob-ngiob sad. Sa iyang quote niingon si Mayor Michael Rama, "We will bring better lights in that area. If they cannot do it within this month, I will take over." Uy, this month, karon ra bang katapusang adlaw sa Pebrero, Mayor? I-consider lang sad na hangtod Marso kay karon ra ba ang last day? 29 biya karon. Gikan sa Pantalan, ang subway ilawom sa Plaza Independencia nag-connect kini ngadto sa viaduct nga mausay nagsumpay ngadto sa South Road Properties. Gawa sa suga, ang Road Management Authority nga kaniadto Cebu City Transportation Office kon CCTO nakabantay usab nga dunay 1-inch crack, dunay liki sa northbound lane sa maong tunnel pipila ka metros before sa exit. Si Raquel Arce, ang acting head sa Road Management Authority, niingon nga nakita nila ang maong liki atol sa inspeksyon ug matud pa iyahan ang gialerto ug gipaybaw niini ang Department of Engineering and Public Works kun DEPW. Ang Road Management Authority mi-report usab nga ang DPWH Cebu City District Engineering Office dali sab dayon nga misulbad sa maong problema. Ug mao na nga dali kay to gitubag Mayor Mike ang katong liki nga ilahang gikaproblemahan nga gi-report basin sa dog ilisan sa dayon ning suga nga gireklamo daghang ni sumbong nimo. Mas maayo pud tuod bitaw kay bisag ako moagi diha di kay ko ganan moagi diha lainan ko kanang murag ngiu ba. Pero basin sad no mas mahayag-hayag maarang-arang pud siguro basin sad takibaw. So mo to atong atangan kung masulbad ba within the month kay kung di kuno si Mayor Michael Rama na lang kunoy mo paili sa suga. Sige, unya arita sa dugang balita atong balikan katong report kaganina ni Arnold Bustamante kanang murag luoy man kaayo pod tanaw ng amahan oy niingon to ang sa atong balita kaganina katong abogada nga nakalas atol sa gitumbok na engkwentro tali sa gitugo ang mga sakop sa New People's Army dito sa Bilar, Bohol gi-cremate na unya before ni dadon pauli ngadto sa ilaha sa Samar. Nahinabi sa ato ang reporter nga si Arnold Bustamante ang amahan ni Hana Sisista alias Maya ug alias Lian nga nasakitan. Siyempre kinsa may di masakitan. Nibati kini og grabe nga kasakit sa pagkawagtang sa iyang anak kinsa kinamanghuran sa duha lamang ka anak. Grabe kuno ni kasakit para niya ug sa iyang pamilya. Unya sana kuno hindi mangyari sa inyo, napakasakit, walang kasing sakit. Si ang amahan ni ingon para nako murag medyo meaningful sa tong giingon sa amahan no nga niingon siya siya'y kalagot o bati nga gibati batok sa gobyerno. But on the other hand, matod sa amahan, medyo na disappointed siya towards the National Union of People's Lawyers kun NUPL nga iyang giangkon di nahisakop ang iyang anak. Sa iyang pamahayag, ningon siya medyo may hinanakit lang ako. Kaunti lang doon sa sinalihan niya na pinipigilan ko na nagpupumilit siya yung NUPL. Yang gitumbok nga hibaw siya nga iyang iyang anak sakop sa NUPL ug sa unang bahin wa siya unta ni sugot o di siya ganahan unta nga moapil to niini apan ang iyang anak ni-insister. Matod sa maong amahan, iyang anak nipasabot niya nga ang maong grupo gilangkuban sa mga abogado. Tuod man pila istorya ngadto-ngadto ni sugot siya apan iyahang gipahimangnuan ang iyahang anak nga magamping, magmatngon. Sa iyang pamahayag niingon ang amahan sana ito na ang huling biktima na mapatay kasi napakasakit. Walang kasing sakit ang nadarama tulad ng nadarama namin. Ang amahan ni Hana nitumbok usab nga wa siya masayod kung asa nahimutang ang iyang anak ug sa mga kalihukan niini gawas lamang nga siya sakop ni atong NUPL.
Pero ningon siya, ang masasabi ko lang, sana ang anak ko na ang huling biktima. So, paitsad, no? Kanang matod sa amahan, pwedeng ilahang paningkamot, dako kay ilang gasto, unya, imo lang kaon, uli mo dito, abo na, imuha na lang ilubong. I keep saying before in previous programs na mao siguro na usa sa pinaka-painful for a parent nga mo mulubong sa iyahang anak kay sus kanang you took care of that person since they were small, no? Nya ingon ana na lang ang mahitabo, ingon ana ang ending, pait kaayo. So atong mga pahasubo sa pamilyang sisista, may she rest in peace. Arita sa laing hisgutanan usab ang kining ilahang Teves, no, wa pag yun din nahuman unya karon do na say update kay atong nasayran kagahapon nga si kanhi Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. karon target na sa usa ka international manhunt human siya nalakip sa red notice sa International Criminal Police Organization kon Interpol. Murag kaning red notice na familiar ta ani tungod atong salidas Netflix nga red notice, no? Pero kani din na ni salida din na ni madag sinisini kay tinunood na ni kanhi nato kongresista dinhi sa Pilipinas karon subject na sa usa ka international manhunt kay na-appeal na siya sa red notice system sa International Criminal Police Organization kun Interpol. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kagahapon ni kumpirmar nga si Teves nalakip na sa Interpol's red notice system. Ang Interpol red notice o sa kini ka global alert o kaning alerto sa ihatag sa nagkalain-laing nasod sa tibuok kalibutan aron malocate o mapriso ang usa ka tawo nga nagpaabot kinig extradition or susamang legal action base sa usa ka valid nga arrest warrant gikan sa nag-request nga nasod. Kapin 190 ka member countries ang Interpol ensures the broad distribution of these notices which are also accessible to international entities like the United Nations and the International Criminal Court for arresting fugitives and conducting investigations. Kini maoy unod sa pamahayag nga giluwatan sa Department of Justice. Kay numduman, si Teves gipasanginlan kini nga maoy utok sa pagpatay ni kanhi Gobernador Roel Degamo ug siyang pakakauban niini dito sa Pamplona, Negros Oriental. Hapit na mo usa ka tuig ang nakalabay kay numduman that was March 4, 2023 nga may resulta usab kini sa daghan nga nangaangol. Si Teves nagatubang sad kini og kaso nga kalambigitan sa kamatayon sa tulo ka mga individual gikan sa Marso hangtod sa Hunyo 2019 dito sa Negros Oriental. Lakip na usab niini ang kaso nga kalapasan sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act and violations of the law on explosives following the discovery of high-caliber weapons and ammunition sud sa compound nga gipanag-iya sa iyahang pamilya. Niadtong Hulyo 26, 2023, ang ATC ni designate ni Congressman Teves ug sa iyang affiliated armed group as a terrorist organization, identifying both the group and its members as terrorist entities. Si Remulla may pahibaw usab nga ang Department of Foreign Affairs opisyal na nga may kanselar sa passport ni Teves apan ang DOJ ni angkon nga pabilin sila nga dili sigurado kung kanus-a mada sa gobyerno o kanus-a mabawi sa gobyerno ug mapapauli si Teves balik dinhi sa nasod. Sa pamahayag ni ingon si Remulla, we have to be patient. We will just have to wait. It's difficult to give an estimate as to when we'll go through the process. We won't stop working here. We will continue our work, so just give us more time. Matod ni Remulla, ang mga opisyales sa Justice Department ug sa National Bureau of Investigation kun NBI nagtuon na karon sa posibleng pagpada og usa ka team ngadto sa Timor-Leste aron ipatuman ang warrant of arrest nga giluwatan sa lokal nga korte batok kang Teves pinaagi usab sa red notice
sa Interpol. Matod ni Remulla si Teves ato karon sa Timor-Leste. So ato nang atangan kung unsa man madakpan bagyud kaha, mutuo bagyud ka mong madakpan gyud kaha kini si Kongresista Teves ug unya unsa sa kay mahitabor, unsa kay ending ni ining maong hisgutanan. Break sa tagkadali mo balik ko human sa pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Balik sa Hello Cebu, may butag pala mga itag-dispensa kayo doon ay importante kay nga tawag no, nga kinahanglan natong tubagon. Sige, aritas duga mga paghisgot-hisgot ni tingog karon si Presidente Bongbong Marcos ug unya niingon siya kagahapon nga iyang giauhag ang
leader sa Kingdom of Jesus Christ nga si Pastor Apollo Kibuloy nga matud pa pahimuslan ang kahigayunan nga dunay congressional hearing aron siya matud pa makatubag sa mga pasangil nga gilabay batok kaniya. Sa usa ka paghihinabi sa mga tigbalita sa wa pa kini mibiya paingon sa Australia, si Presidente Marcos niingon kang Kibuloy nga kini mao iyang higayon aron mahatag ang ihang habig sa mga istorya. Sa iyang quote, niingon ang presidente, if he has an opportunity in the hearings, both in the House and in the Senate, to say his side of the story, if sinasabi niya na hindi totoo lahat yan, walang nangyayaring ganyan, edi sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan, hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumipot, mapapakontempt siya. Mas malaking gulo. Kung makakapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, edi tapos na. Kini may pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos. Nidugang ang presidente nga mao ni matud pa ang iyang tambag alang kang Pastor Kibuloy. At ubangon lang yung kuno ang mga questioning o pagpangutana dito sa House of Representatives ug unya matud pa para kuno madungog ang iyahang habig para mahibaw-an kung unsa man gyud ang nahitabo aron matud pa mahibaw-an kung unsa gyud ang tinuod nga mga detalye. Matud sa presidente na ning kamot siya nga mahimong fair ug hatagan siya og opportunity maong kinahanglan matud pa nga iyahan ning pahimuslan. Kanumduman ang House Committee on Legislative Franchises sa sayong bahin ni luwat kinig supina batok ang Kibuloy taliwa sad sa nagpadayong investigasyon batok sa Sunshine Media Network International kun SMNI nga gipanag-iya sa Suara Sug Media Corporation broadcasting arm sa grupo ni Kibuloy. Gipasanginlan kini sila nga nalambigit sa pagpakatap og fake news. Human duha sila mga program anchors nangangkon nga si House Speaker Martin Romualdez ni gastog 1.8 billion sudlang sa usa ka tuig alang sa ihang foreign trips. Di makakining Romualdez samtang usa sa mga host ni angkon nga kini unverified. Mo ni auhag sa presidente nga sige atubanga tubaga aron maklaro gyud gamitan ni nga higayon para makahatag ka sa imuhang habig. Atong tanaw og unsay tubag ana ni Pastor Kibuloy. Unya wa naman tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi. Ang tao, lalaki man o babae, himo sa dagway sa Ginoo. Kini ato mabasa sa Genesis 1:26 na nagingon, unya mingon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao nga sama sa atong dagway. Tungod ini kay ang Ginoo gugma. Kinahanglan nga kita makamausab nga may gugma o kita. Yatagan o katakos na may gugma sa atong sikayhon sa atong silingan. Daghan ang nahibaw ni maong sugo apan nagpakabutabungol lamang. Nganong wa ka man ka makahimo nini? Tungod ba kay wa ka makailakon kinsa ang imong silingan? Sa balang kasulatan nagtudlo si Jesus sa sambingay nga sa mayong Samarianon. May pare o usak ka Levita nga nakagay niya itong tao nga gibunog sa tulisan o ila kining kilabyan. Sa Lucas 10:33 atong mabasa, apan may usak ka Samarianon nga nagpadaw niya itong adlaw niyagi sa tulisan o sa pagkakita niya sa tao naluoy siya. Dayan na lang nga ang Samarianon mo'y nakailakon kinsa ang iyang silingan. Ang iyong silingan mo kanang tao nga dili ikaw ang nagpili. Hinoon ang Ginoo mo'y naghatag niya kanina. May suon mo kini pulong na naghatag o giya sa itong kinabuhi. Pangampo kita. Lagi nung namahan. Pasaluwa kami
nga wa magpagkabana sa mga tao nga imong gipili nga mahimo namong silingan. Wa namo mahimo ang among katungdanan sa pagtabang ngadto mga nagkidanglan. Bukha karon ang among mga mata ug ang mga dunggan karon kami makahimo sa unsay imong gusto nga among pagabuhaton. Amen. Ang samahan sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa kuyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug dito sa studio, si Ferdy. Sa ngan sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacala, kanyang alagad sa kahanginan Malu, Inocando, Tabar. Salamat sa inyong papakig-uban sa Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. God bless us all.